So mga sangkay, talagang hindi magugustuhan itong balita ngayon ng China. Nagsasanib puwersa na po ang mga malalakas na bansa para tulungan po ang Pilipinas. Yan po ang ating aalamin ngayon. Hello, magandang oras po sa lahat ng mga kababayan po natin, lahat po ng mga solid sangkay. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, mga sangkay, pag-subscribe po muna yung ating channel, okay? Sa ibaba po ng video na to, may makikita po kayong subscribe button. Alright? Sa baba po mismo na ito, meron po dyan subscribe button. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Ulitin ko, i-click nyo po yung subscribe na makikita po sa ibaba, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. At kung ikaw ay nanonood sa YouTube, Facebook pala, mga sangkay, huwag nyo kalilimutan na i-follow ang ating Facebook page. So ito nga po, mga sangkay, no? Itong siguradong kaiinisan ito ngayon ng China. Ito po yung balita kasi. Nagkaroon po ngayon ng Sama-sama 2023. Ito daw po ay show of force na military exercise. Naku, tingnan po natin. Show of force. Yan daw ang layunin ng Joint Maritime Exercise ng Pilipinas at US Navy o ang Sama-sama 2023. Ayan na, Pilipinas at US. Pero mga sangkay, hindi lamang po talaga Pilipinas at US ang kabuuan yan. Ito, malalaman nyo, mga sangkay. Bukod sa Pilipinas at Amerika, makikilahok din ang Navy Forces Yun. ng Britanya, Britanya, Canada, at Japan. Mga pagsasanay na gaganapin dito sa bansa. Diba, mga sangkay? Marami po ang dadalo sa ano na to, tinatawag na show of force. Kaya nga sabi ko, mga sangkay, kakainisan po ito ng China. At hindi ko alam kung anong gagawin nila nito. Baka mamaya bigla pong magkaroon ng ang show of force din yung mga kaalyado ng China like Russia, mga malalakas po yan eh. Russia at saka yung medyo may saltik na diktador. Sino ba yun? Si Kim Jong-un ng North Korea, mga sangkay. Baka mamaya gawin nila yan. Pero itong Sama-sama 2023, ang mag-host po neto ay ang Pilipinas. Hanggang October 13, ayon kay Philippine Navy Chief Rear Admiral Toribio Adasi. Patunay ito na natiling matibay ang alyansa ng Pilipinas sa ibang mga bansa sa gitna ng tensyon sa Asia-Pacific region, partikular sa West Philippine Sea. Ayun. Sa kanyang talumpati, iginiit ni US Navy 7th Fleet Commander Vice Admiral Carl Thomas na importanteng maglayag ng mapayapa ang lahat ng bansa sa West Philippine Sea. Ayun na nga, mga sangkay, kasi hinaharang po lagi nitong China eh. Diba? So ngayon, papakitaan na po sila ng puwersa nitong mga bansa. Hindi lamang po Pilipinas at Amerika yan. Marami po, mga sangkay. I think that it's really important that we all recognize that the global maritime commons are used by everybody. And everybody wants the global maritime commons to be free and open. And I applaud the Philippine leadership in being willing to bring in other nations to what was a bilateral exercise and expand it so that we learn and train with one another. Ngayon, mga sangkay. Ngayon, ito na ibalita na rin yan syempre sa international. Ano? US-Philippines. Magkakaroon nga raw po ng military exercise. Ayan, sama-sama. Sa kabila po ng tensyon sa China. Ito po, mga sangkay. US and the Philippines launched the... In other global news, the US and the Philippines launched the annual joint naval exercise on Monday. The drills are being conducted off Luzon, which is the main island of the Philippines. And the exercise is being held in the backdrop of simmering tensions between China, the Philippines, and the US. Yan na nga po, mga sangkay, no? Talagang ano to eh. Git-gitan po ito ngayon. Dito mangyayari. At dyan po mismo sa karagatan na yan, yung pinag-aagawan na yan, mga sangkay. So, talagang hindi ko alam kung, I'm sure, alam po ito ng China, mga sangkay, kasi hayag na hayag naman po ito, hindi po ito nakatago mga sangkay na gagawin. Pero ayun na nga po. Nako, bigla pong may meeting siguro ngayon ng China at ito na. Kailangan nilang paghandaan kung ano man ang posibleng magaganap dyan sa West Philippine Sea. And that too over the disputed South China Sea. Now, more than 1,000 naval personnel from both the sides are taking part in the annual event. So, yan po, mga sangkay, no?
binalita po sa international media ang gagawin. Ito, tingnan po natin ang balita din mula sa UNTV. Union Bank Online. Okay, wait lang. Tanggalin lang po natin yung ads. Saglit lang naman yan, mga sangkay. Uy, pambirang mega sardines yan. Wait lang ha. Sama-sama. Sama-samang babangon muli. Ang pandaigdigang kooperasyon sa depensa at itaguyod ang isang batayang sistema ng pandaigdigang kaayusan, isang bilateral exercise ang binuksan sa pagitan ng United States Navy at Philippine Navy kahapon October 2. Ayan na nga. Alam ko, mga sama, maraming may mga iilan po talaga halatang China, no? Pero wala naman po tayong pakialam doon, mga sangkay. Pero sasabihin ko na naman to, pag para sa Pilipinas, kahit magkakaiba po tayo ng pinaniniwalaan pagdating po sa politika, kailangan po nagkakaisa po tayo pagdating na po sa teritoryo ng ating bansa. Pagdating po sa soberanya ng Pilipinas, we must unite for our country. Hindi po yung tipong, naalala ko tuloy yung kwento tungkol kay di ba? General Luna. Nilaglag po siya. Ang kanyang gusto lang namang gawin, sama-samang ipagtanggol ang Pilipinas. Pero pinatumba po siya. Alam nyo na yon kung sino mga sangkay ang sinasabing tinaguriang presidente na nauna sa Pilipinas. Diba? Ang tinukoy nga po dun si Aguinaldo. So, sana pagdating po ngayon sa present na panahon, sa ating panahon ngayon mga sangkay, pagdating po sa mga tensyon na ganito, pagdating po sa soberanya ng Pilipinas, bagamat magkakaiba po tayo ng mga paniniwala regarding sa politics, political color, but we must unite when it comes to our country or for our country. So para po sa Pilipinas, para po sa teritoryo ng Pilipinas, huwag po tayo magkawatak-watak. Sige, magbanatan na kayo patungkol po sa usapang Pangulo, Senador, at kung sino pa. Pero pagdating po sa usapang West Philippine Sea, soberanya ng Pilipinas, dapat nagkakaisa po tayo. Wala na po dapat pagtatalo dyan. Tayo ay Pilipino. Tama po ba? Pero kung kayo ay hindi Pilipino at kayo at Chinese, doon kayo kumampi kung yan ang trip nyo. Pero basta tayo ay Pilipino, dapat nagkakaisa po tayo na ipagtanggol ang anumang sa tingin po natin ay atin. Yung China nga, laban na laban, di ba? Ano lang yun, ha? Yung, ang layo na po nila, ha? Sa kanilang teritoryo, tayo pa kaya mga sangkay na inaagawan na po tayo sa malapit. Sa malapit na po talaga, part po ng economic zone, no? Ng ating bansa. Itong karagatan ng West Philippine Sea, yung EEZ. Sa naturang pagsasanay, pagtitibayin ang kakayahan ng Philippine Navy sa digmaan sa karagatan bilang puwersa ng bansa. Ayan na. Naku, nakakaano to mga sangkay, no? Pagtitibayin. Palalakasin. Para po, siguro, kung dadating itong digmaan, ready po ang Pilipinas at mga kaalyado nitong bansa. Para sa mga inaasang operasyon sa seguridad, nasa 700 sailor at marine ang nakatakdang makilahok sa iba't ibang Ilan daw? No? Tingnan natin. Nasa 700 sailor at marine ang nakatakdang makilahok Nasa 700. sa iba't ibang activities sa National Capital Region at Naval Forces Southern Luzon. Ay, nako, mukhang magiging busy nga pala talaga yung militar natin ngayon. Makikilahok din sa pagsasanay ang BRP Antonio Luna AW-109 Naval Helicopter, C-90 aircraft at ang Naval Special Operations Unit sa Sea Phase. Habang lalahok naman ang Canadian Armed Forces, ang frigate ng Canadian Navy Oh, 'di ba? May Canada din. na HMCS Vancouver sa mga medical, legal, women, peace and security activities sa shore base ng sama-sama exercise na nauna nang dumaong sa bansa nitong Biyernes, September 29. Talagang sanib puwersa pala talaga ito. Kaya pala sama-sama yung tema po nila, no? So, ayun, good luck po sa, ewan ko, anong gagawin ngayon ng China. Sinabi ng AFP na ang mga pagsasanay sa interoperabilidad kasama ang US Navy ay magpo-focus din sa mga serye ng pag-aaral sa wastong pakikipaglaban. Ayan na. Yan po ang focus nila. Pag-aaralan kung papaano ang tamang pakikipaglaban.
Alam nyo na yon. Pakikipagdigma. Kabilang na ang fundamentals para sa anti-submarine warfare, Ayan. anti-surface warfare, Ayun. anti-air warfare, at electronic warfare. We'll all learn. Ayan, klaro na po mga sangkay. Ang pagsasanay na ito ay paghahanda sa anumang posibilidad ng digmaan na paparating. So, ayan mga sangkay. Ano po inyong komento tungkol po dito? Tingin nyo ba, kakabahan na po dito yung China? I-comment nyo po sa ibaba ang inyong mga opinion. At ngayon, mga sangkay, syempre, bago po tayo magkalasan, paki-subscribe po muna yung isa kong YouTube channel. Ito po ay Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube at kapag nakita nyo na click to subscribe, click the bell, and click all. So ako na po ay magpapaalam. Hanggang sa muli, this is me. Sangkay dyan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.